Good evening, everybody. This is Trevor Pagaza, and welcome to Trevor Talks. In tonight's video, idugtong natin ito sa ating video last night na kung saan nag-share ako sa inyo kung paano ko ginawa yung aking buhay, paano ko nilikha yung aking pangalan from nothing to somebody else ngayon. Hindi pa naman ako ganun ka-powerful talaga, hindi pa naman ako nag-occupy ng napakataas na posisyon, pero kahit papaano, nagbago na po ang antas ng ating buhay. At papaano ko ito ginawa, kwento ko na po sa inyo kahapon. So ngayon po, ang akin pong i-discuss sa inyo, paano ba natin i-conquer yung mga job interviews? Kasi ito po ay parte talaga once na nangangarap tayo na magkaroon ng panibagong trabaho. Sa kasaysayan po ng aking career, meron na po akong na-conquer na 4. Okay, yun po yung mga tunay na interviews talaga na napagdaanan ko. Kasi yung pinakauna po, yung nasa university pa lang ako, nagkaroon kami ng mock job interview noon at doon ko unang napatunayan sa sarili ko na meron talaga akong kakayanan. Kasi nung kinuha ko yung subject na yun, yung technical writing, nagkaroon kami ng job interview at saka maganda yung binigay sa akin na compliment nung nag-interview sa akin. At saka, in general, ang binigay niya sa aking result noon is hinire niya po ako. At saka flat 1 pa talaga yung binigay niya sa aking grado. So parang nasabi ko talaga na meron akong kakayanan talaga na i-conquer ang mga job interviews. Yun ang pinakaunang napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko talaga. Ngayon, paglabas ko sa university, yun yung kinento ko sa inyo kahapon na napunta ako sa isang private school. Na kung saan, yun yung pinakauna talaga na official na lumaban ako para sa isang trabahong pinangarap ko. So, first, and then second yung sa DepEd, pangatlo yung sa Taiwan, and then meron akong pang-apat na recently kong na-conquer, international pa rin ito na interview. Kaya masasabi ko talaga na meron na akong pwedeng sabihin sa inyo kung paano ko kino-conquer pag meron akong job interviews. So if you're excited, panoorin nyo po ang buong conversation ng video na ito kasi alam kong matutulungan kayo para ma-conquer ninyo ang mga upcoming interviews ninyo maging sa Philippines man yan or outside the country. The first thing that you have to have kung nangangarap ka talagang makuha ka, mag-qualify ka sa mga trabahong ina-applyan mo, dapat meron kang communication skills. Magaling kang magsalita, especially sa second language in the Philippines. Kaya parati kong sinasabi ito na kahit i-push natin yung Filipino language na, hey, ito yung identity natin, dapat pagtuunan natin ng pansin yung Filipino. Oo nga naman, hindi naman ako nagdi-disagree sa ganong idea. Pero, given na kasi yan sa atin. Kapag humaharap kasi tayo sa mga job interviews, ang ginagamit natin ay English. Ito yung pinaka-main problem kung bakit hindi tayo nag-qualify sa trabahong pinapangarap natin. Kasi, nung nagtanong si interviewer, meron kang sagot sa utak mo pero hindi mo siya ma-express in English. Hindi mo siya kayang sabihin in English. Kaya nasisira po ang conversation. At dahil dyan, hindi po kayo nagka-qualify sa trabahong pinangarap ninyo. Kaya communication skill is very important and yung exposure or fluency natin sa English ay napakamahalagang bagay po. Siguro ito yung pinakadahilan kung bakit nagka-qualify talaga ako. Kasi kahit tanungin mo ako ngayon, kaya ko talaga siyang sagutin. Napatunayan ko na po yan many times at mas lalo po ako nag-i-improve through the years. Kaya kung magkakaroon man ako ng job interviews ngayon, kahit hindi ako naghanda, kaya ko siyang sagutin. Kasi ganito yan. Pag nasa job interview na kayo, hindi mo naman kailangang magbigay ng napaka-accurate na sagot. Kasi hindi naman ito bar exam or yung board exam na hinaharap mo. So, hindi talaga dapat accurate yung sagot mo. Pwede mo siyang buuin in a way na akma pa rin doon sa hinahanap ng interviewer. Na parang kahit hirap ka or kahit wala kang exposure, kahit hindi mo alam yung konsepto, at least meron kang nasabi. Ibang level kasi yung hindi mo talaga siya nasagot. Yung wala ka talagang nasabi. Yun yung dahilan kung bakit
ibabagsak ka talaga ng interviewer. Kasi hindi mo nga nadepensahan yung tinanong niya sa'yo. Anong pinaka-problema? Balikan natin yung pinakaunang sinabi ko, meron ka pong problema sa communication at hindi ka po ganon ka-fluent sa English. Kaya po, nasisira po yung focus ninyo sa pagbibigay ng tamang sagot. That's the first one. At mahirap ito kasi kailangan mo itong pagtuunan ng pansin sa buong journey mo sa university. Kaya nga sinasabi ko noon pa na dapat we have to expose ourselves sa English. Kasi doon natin ito yung magagamit nating weapon pag lumabas na tayo sa university. Ganon yun siya. So ngayon, given na meron kang communication skills na develop sa iyo ang English, ayun, ang second thing na gagawin mo, before the interview, kailangan basahin mo lahat ng sinubmit mo sa program or saan ka man po nag-apply. Kunwari, meron kayong sinubmit na CV, dapat basahin mo yon. Pag may sinubmit kayong SOP, dapat basahin mo yon. Lahat ng mga sinubmit mo doon, in connection sa application mo, dapat binasa mo yon. Kasi maaaring, okay, or malamang sa malamang, maraming tanong na manggagaling doon sa CV mo, doon sa sinubmit mong statement of purpose. Okay? So kung nakuha mo yun, binasa mo yun, tapos bumuo ka ng mga tanong, what if, ito yung itatanong ng interviewer, paano ko siya sasagutin? Practice, okay? Bigyan mo ng panahon yung sarili mo na mag-rehearse. Dapat gumawa ka ng mga tanong out doon sa sinubmit mong SOP, tapos gawan mo rin ng sarili mong sagot. But, wag mo siyang i-memorize kasi pangit po talaga ang delivery pag sinaulo nyo ang sagot ng mga tanong na inihanda mo. Dapat, natural itong lalabas sa atin. So, paano ito gagawin? I-practice mo ng i-practice. Huwag mo siyang i-memorize. Kasi the moment na nag-memorize ka, mabablanko ka talaga sa actual na job interview. Yan ang dapat mong tandaan, okay? Pangatlo, tatlong bagay lang naman isi-share ko eh. May mga tao din po na talagang swinerte po. Ito po ay nakatadhana para sa kanila. Minsan nga naguguluhan ako, hindi siya ganun kagalingan. Hindi din siya ganun kagaling mag-communicate, pero nakuha niya po yung trabaho. So meaning to say, nakatadhana po talaga sa kanya ang trabahong iyon. Kaya kahit hindi ganun siya kagaling magsalita, hindi siya ganun kahanda sa job interview na yon, nakuha pa rin niya ang posisyon. So kung yan po ang magiging tadhana ninyo, well, makukuha niyo po talaga ang trabaho. Pero sa aking case po, hindi po ako umaasa sa mga tadhana na yan na baka para talaga ito sa akin. No. Pinaghahandaan ko po talaga ang mga job interviews na kakaharapin ko. Pero dahil meron na po akong background sa English at alam kong kaya ko na pang bumuo ng sentence at saka bumuo ng sagot in English at makipag-usap in full English, so hindi ko na po pinoproblema ang bagay na yan. Because communication-wise, kaya ko na po. Kilala ko yung sarili ko eh, na pag nati-trigger ako, alam mo yung pag nasa war ka na, yung utak ko kasi nagbubuo talaga siya ng napakagandang sagot. Parang natural na sa akin, hindi ko kailangang ipilit. Pag kailangan ko, lumalabas siya. Ganun ako. So, hindi ko na pinoproblema yung communication na yan kasi kaya ko talaga yan. Ang ginagawa ko na lang, tinitingnan ko yung mga nakasulat sa SOP ko or sa CV na sinubmit ko. Gagawan ko siya ng mga tanong, tapos sasagutin ko sa sarili kong pananaw. Ito yung gagawin ko, ito yung sasabihin ko, ito yung magiging example. By the way, pag nagsagot pala kayo ng mga tanong, I don't believe na dapat direct to the point. Kasi may mga interviewer na naghahanap sila ng mga pwede mo pang sabihin. Kaya dapat ganito yung gawin mo. Pag sinagot mo siya, na-define mo, for example, dinefine mo siya first, yung konsepto na hinahanap sa iyo, bigyan mo ng example, yung real life situation talaga. Actual mong na-experience, i-tailor mo doon sa example mo para mabuo mo into a relatable na sagot. Okay? Para makuha siya ng interviewer mo. Ganun lang. Tapos, dapat confident ka, the way ka magtanong, huwag kang utal-utal, huwag kang manginig, huwag kang pangunahan ng takot. Dapat matapang kang harapin ang interview na yan.
Again, mangyayari lamang yan kung alam mo sa sarili mo na merong kang kakayahang magsalita ng English. Kaya sa lahat po ng mga nag-aaral pa ngayon, i-expose nyo po ang sarili nyo sa English language kasi malayo po talaga ang mararating nyo once na dito kayo sa language na ito na-expose. Ito po yung demand ng mundo ngayon. So, kailangan po nating paghandaan ang future natin. Okay? So, I hope na nakatulong ang video na ito sa pagharap mo sa mga job interviews mo ngayong taon. Bye!